amperes. So pure cell nitong Calbs na lithium battery ay 200 Ah. So ang 4 na piraso nito ay mabibili lang ng halagang So ito nga mga ka-sidecar, kung nagtitipid kayo sa setup, kung ganito lang muna yung kaya nyong budget, so ang unahin nyo dapat itong active balancer. So ang pagkakabit naman nito mga ka-sidecar, ayan, ganito yan, sasalpak. Kahit nakapikit ka lang, kayang-kaya mo na yan i-set up. So itong block na to mga ka-sidecar, ito battery negative po yan. Tapos ito sa isang cell 1, 2, 3, 4 kasi 4 na cell na battery ito, 12 volts. So nasa positive lagi ito, naka top mga lodi. So ito yung number 1, number 2, number 3, number 4. Kailangan nandito tayo nagsimula sa black wire. So yan, nandito yung ating negative, so ito yung ating positive sa kabila. So itong block na to, dito natin itatap sa negative wire. Sunod, itong kulay green dito sa positive. Itong kulay dilaw, dito ulit sa positive yan mga lodi. Sunod-sunod po yan pag ganyan. Itong puti, dito. Itong last, so dito na yan mga lodi. Okay, tap natin mga ilalagay na lang natin tong active balancer dito sa gitna kasi maliit naman eh. Yan. Lagyan lang natin ng cable tie. Pag-wiring kayo nito mga ka-sidecar, huwag nyo munang itap dito sa mismong active balancer, dahil may posibilidad na masira yung active balancer natin once na ito ay sumayad. Alinman dito sa mga wire na to, kapag sumaya dito, so kailangan ingatan po natin. Diskarte lang. So dito lang natin ilagay sa ilalim. Ayan. Huwag muna natin siyang isaksak dito sa mismong pin. So una natin gagawin, itong block dito natin ilalagay. So So, ganito lang ka simple gumawa ng DIY na 12 volts setup, 12 volt system na lithium battery 200 amperes. So, ito yung pinakamurang 200 amperes na setup mga ka-sidecar. So, ang battery pure cell ay 200 Ah, bali 4 na piraso kasi ang voltahe nito 3.2 volts. So, totally 12. Mga ka-sidecar, ang pinakamurang setup ng 12 volts na 200 amperes. So
pure cell nitong Calbs na lithium battery ay 200 Ah. So ang 4 na piraso nito ay mabibili lang ng halagang 5K. So 4 na piraso na 'yon. Plus itong active balancer mga lodi na halagang 300 pesos. So kasama na to yung bus bar sa battery pag binili. So kapag nag-additional pa kayo ng BMS, so yun, depende na yun sa BMS kung anong ilalagay nyo, kung yung smart or yung hindi yung ordinary lang. So gagastos lang dito na mga totally mga kapag kasama ng BMS, estimated price mga 6,000, 6,500. So itong setup natin nasa 5,300 lang yung nagastos natin dito sa 12 volt system na to. So kapag nag-build kayo ng lithium battery mga kasidkar, hindi nyo na kailangang i-top balance yung ganitong battery, dahil after 3 days pantay na yung voltahe nito per cell kapag ganitong active balancer ang gagamitin nyo, yung capacitor type. So yan, napakagandang gamitin nito mga lodi. So up to 6.3 volts yung kaya niyang i-top balance nito. So dito naman sa battery mga ka-sidecar, kailangan ay lagyan nyo to ng compress. Halimbawa yung plywood, so kailangan ipit na ipit to mga lodi para hindi lumubo, dahil base sa experience ko, yung bineld ko nung una na 90 na sinapuli, kapag walang kaha na nagko-compress ng kanyang body kagaya nito, kasi ito kasing case nitong Calbs ay plastic. So gandun din naman sa mga aluminum na case. So lulubo talaga, kailangan talaga mga ka-sidecar ay mayroong case na magko-compress sa body nito para tumagal yung battery nyo. Pag once na lumubo na yung battery nyo, yun, masisira na yun mga ka-sidecar. So ano nga bang sanhin ng paglubo ng battery? So sa pag over discharge, so karaniwan sa over discharge at saka sa overcharging. So kaya mahalaga pa rin na lagyan ng BMS yung mga lithium battery nyo. So kung low budget naman kayo, unahin nyo dapat itong active balancer. So yan, tansyahin nyo na lang pag alam nyo low bat na yung battery, yun, wag nyo nang gamitin. So kagaya nito, mayroon tayong sinet up ditong 24 volt system na Calbs. So 24 volt system, 200 Ah. Ayan, ginamitan natin ito ng active balancer na capacitor type. So ito pa lang sa part na to tayo gumamit ng active balancer. Ayan, so ito kasi nakaabang sa 48 volt system. So itong kabilang side na to para sa 8 baterya pa. So hindi pa natin na-set up. So mayroon pa tayo ditong mga battery, ayan, na isi-set up dahil 48 volt system yung ating plan na gagawing solar system. So ito pa lang yung ating mga materyales na dumating mga lodi. Ayan, abang-abangan nyo po yung ano natin dito, pang sariling setup. So mapapansin nyo, mayroon tayo ditong nilagay na compression. Ayan, mayroon tayong nilagay ditong compression chamber. So yan, nilagyan natin dito ng stainless na may tornilyo. Ayan, para pag pinihit, yan, may ipit niya talaga yung battery. So kabilaan yan para hindi lumubo. So kasama talaga yan sa battery. Kapag ginagamit talagang lulubo yan, kahit gaano pa ka-branded yung mga battery nyo, kailangan lagyan nyo ng ganito, compression na mga pang-ipit sa kanyang magkabilaang side. So yun mga ka-sidecar, sunod natin si setup dito yung BMS na. So active balancer muna yung nilagay natin, dahil yan ang pinaka-importante. Kahit ito yung pinaka-importante sa setup ng lithium battery. Kailangan mapantay niya yung bawat battery charging nitong mga cell. So kapag hindi mo mapantay yung mga charge nito, may posibilidad na masira agad. So yun lang mga ka-sidecar.